Tignan natin yung pinost sa akin mismo ng sinare sa akin mismo ng taga Los Angeles kung nasaan, kung gaano ba ka-ikli, taga mga forensic talaga to, mga to. Kung gaano kaiksi ang buhok ni Lisa Tanasnao. Okay, tignan natin. Alright? Okay, tignan natin. Alright, parang shoulder length lang. Parang pareho lang. Okay, tignan natin. Parang shoulder length lang. Alright, pareho. So, okay, wag tayo pumukos dun sa buhok. Pumukos tayo dito sa comment section. Okay? Ang sabi dito ng mga comment ng mga tao, Daily Tribune, March 2, March 2, 2025 pa ito? No, hindi. Magkaiba ng suot, but we'll see. Alam mo naman, hindi mo pa pagkakaniwalaan itong PCO na to. Sabi ng isa, dapat mga detailed. Ang gagaling ng mga nagko-comment. Mike Santos, sabi ni Mike, dapat may mga detailed 5Ws and 1H at ang incomplete naman ng mga post ninyo. Hindi ka panipaniwala. Ha, ha, ha. Why shared post na lang, di ba? Always upload your own photo. Way back, you always upload your own photos. So lahat ng ito, nagdududa yung mga netizens. Okay? Ngayon, ito ang hamon ko. Kung ito ay nasa Pilipinas si Lisa Tanas, mag-live siya ng video. Kung gusto niya i-debunk itong mga alleged reports na ito, okay? Mag-live siya na nandiyan siya sa Pilipinas. Kasi mga kababayan, eto na tayo. Ngayon lang, kaya actually hindi dapat tayo magla-live kasi nakakuha tayo ng impormasyon. Okay? Napag-alaman natin, according to our source, na ito hindi na to bago sa akin. Ang nag-orchestrate ng pag-kidnap kay Pangulong Duterte, ayon sa informante, ay si Lisa Tanas talaga. Alright? At ang reason ay what? Ang reason, dahil talagang gusto nilang burahin yung mga Duterte. Ngayon, by the way, bago pala ako pumunta dito sa seryosong pag-uusap natin, posible, may possibility talagang, according to my source, na question siya ng mga authorities. Possible, pero yung pangalawang informante natin, eto na nga. Ang sabi niya, Miss Maharlika, galing mismo to sa kamag-anak mo. Diyan, kamag-anak nila ng mga Marcos Romualdez na ang nag-orchestrate ng lahat ng ito para ipakidnap ang Pangulong Duterte ay si Lisa Tanas at si Bangag ay sunod-sunuran lang. Ang kadahilanan ng kaputahan ni Lisa na nagpunta dito sa Amerika, according to our source, ato ay mga palabas lamang na siya ay merong working visit dito. Pero yung pala, in preparation, according to our source, na siya ay natatakot na kapag ginawa nila, kasi destined siya, talagang focus siya na gawin ang pagpakidnap kay Pangulong Duterte. Okay? Kung sakaling magkaroon ng revolusyon sa Pilipinas, ay safe na siya dito sa Amerika. Ito mainit-init na impormasyon, ha? Alright. Ngayon, mayroon pa daw si Romualdez, si Tamba, at etong particularly si Tamba, mga palangga, medyo nagdadalawang isip pa daw na ipadukot o ipakidnap si Pangulong Duterte sa ICC. Pero sabi ni Lisa, hindi, talagang kailangan kidnapin, ipadukot ang Pangulong Duterte at ipagkanulo sa ICC. Ngayon, the reason why pumunta siya ng Amerika, according to our source, para hindi siya ma-associate o kunyari wala siyang alam sa mga ginawa o mga gagawin nila. At si Bangag, di ba, right after tsaka siya nagsalita. Dahil si Bangag ay sunod-sunuran lamang. Walang balls yan. Si Lisa Tanas ang nag-orchestrate lahat ng pandurukot o pang-extract, pang-kidnap kay Pangulong Duterte. Hindi na ito bago. Dahil si Lisa Tanas, ang tagal ko na siyang inaakusahan na kidnapper siya, nung inutos niya, nung in-orchestrate niya ang pag-kidnap sa 2 minoridad mula sa Turkey na anak ng kanyang
business partner, illegal business partner, according to the mother of the minor kids, okay, na kapartner ni Lisa Tanas, si Francis Lloyd Tichua na tatay ng mga bata. 'Di ba? Medyo balikan nyo na lang ito kasi mahaba itong mga vlog ko dati. Kung yung mga kapapasok lang, hindi nyo masyado ma-absorb to. Pero, balikan nyo na lang yung iba. Ngayon, 2023 pa lang, inaakusahan ko na si Lisa Tanas na siya ay kidnapper. So, napag-alaman natin ngayon na gumawa siya ng event dito sa Manila International Eclabush Film Festival na umattend yung mga artista, mga politiko, andun si Jingay, andun si Kilay, at kung sino-sino pang mga tao, para umiwas siya na kung sakali na kayo ay mag-peaceful revolusyon para panindigan ang inyong bayan dahil binababoy, ginagago kayo ng buwaka ng inang kidnapper na si Lisa, secure daw siya dito sa Amerika. Yan ngayon ang panawagan ko sa lahat ng mga nasa Amerika o kahit saan sa buong mundo, lalo na napag-alaman natin na siya ay naka-check-in dyan sa Waldorf Hotel, pumupunta sa Beverly Hills Hilton, maraming mga Pilipino dyan. Kasi lahat ng hotel na yan, nakainan ko na at na-check-inan ko na. Pero ang favor na hingiin ko sa inyo mga palangga, ready your camera. Okay? Picturean, videohan, at pasimplihan ninyo at isend nyo dito, ayan, at isend nyo dyan, yan, yung crawler na yan, sa ating email, Maharlika Network at Proton Mail. So ngayon, gusto ko liwanagin na inorkestra ni Lisa Tanas na ipadukot ang Pangulo. Ako po, hindi na nasa-shock, ulitin ko muli. Tapos mga kababayan, ay talaga namang umiwas siya at gumawa siya ng mga eksena dito, na mga party-party, kasi hindi naman working visit. Pinakita ko na sa inyo yung video na nagpa-party sila. Hindi ganyan ang working visit. At dapat yung gurangtot na siya, wala namang problema kung may mga kaibigan ako na may edad na rin o senior at 65, 70, ay napakaganda pa. 'Di ba? Katulad na lang ni Tita Fanny, shout out sa iyo, lagi nanonood sa akin. Tita Fanny, ayan, 87 years old, pero very organic at maayos, walang formalin yung mukha. Ganun pa man, mga kababayan, okay? Alright, tingnan natin itong mensahe sa atin. So yun nga, takot na takot siya, okay, na ayaw niya daw, sabi niya, ayaw niyang nasa Pilipinas siya kasi takot siya na magkaroon nga ng revolusyon. Pero daw si Tamba at si Bangag, medyo may alinlangan pa kasi hindi nila matansya kung ano yung magiging impact ng tao. At nakikita nyo ngayon yung mga tao lumalabas na. So nandito na siya, bit-bit ang pera ninyo. Okay? Ayon sa ating source. Kaya ang challenge ko sa mga buwaka ng inang to, para mapasinungalingan nyo ang sinasabi ng aking mga informante, not me, kasi napoforwardan lang tayo ng informasyon. Ipakita nyo yung formalin beauty ni Lisa, yung formalin peslak, that's not beauty, ang formalin look ni Lisa Tanas. Ipakita nyo, i-live nyo siya kung buhay pa ang buwaka ng ina o baka na-overdose na rin. Yan ang challenge ko, hindi yung pa-post na ganyan. Kasi I tried, okay, na, yun nga, chinek natin, kahit kayo, machicheck nyo yan, kung meron nang report dito sa yung coroners, wala pa. Tapos, sa Beverly Hills, pwede kayo mag-request ng information to obtain public documents. You tried it. Tulong-tulong tayo, sama-sama tayo. Total, gusto naman nila akong gurgurin, at least man lang, kung matsyempohan nila akong magurgur, may ginawa akong mabuti para sa inyo. At hindi naman ako natatakot magurgur. Pero nag-iingat tayo. Ayan, ang sabi dito, yun na nga, gusto daw niya, pag nagka-revolusyon, ay safe na siya dito. At, ito pa pala. Okay, balik tayo sa sinabing na-question siya ng mga polis. Sa batas, binasa ko to bago tayo nag-vlog, wala naman talagang immunity ang First Lady. Alright? May mga lawyer dyan na mga gagaling, di ba? Wala namang immunity ang First Lady sa batas ng Pilipinas. Pero mga kababayan, okay, pwedeng magkaroon ng diplomatic immunity. Ang tawag daw pala doon is extended immunity. Okay? Extended immunity na kahit magkaroon siya ng criminal case o kung ano man, pero yung pagpunta niya ay related o diplomatic mission
Which is mukha nga pinapalabas nila kasi working visit eh. 'Di ba? Ang post nila, working visit, diplomatic mission. So according to our source, meron siyang extended diplomatic immunity. So, pwedeng natanong siya, na-question siya, pero hindi siya pwedeng ikulong o kasuhan because of that extended diplomatic immunity. Na kung ano yung immunity ng presidenteng bangag, na-extend sa kanya. Maraming pwedeng, okay? Pero possible na magkaroon ng extended immunity ang mga pamilya ng presidenteng bangag. Alright? So, ang sabi dito, mga kababayan, so, let's say for example, ang pagpunta ni Lisa Tanas dito sa Amerika ay official functions, which is yun ang pinapalabas sila, pwede siyang talagang bigyan ng extended diplomatic immunity, referring to the international laws. So I'm not gonna discuss that because I don't know about international law dahil di naman tayo lawyer. So yun lang ang nasabi sa atin ng ating informante, mga palangga. So kaya nga ang challenge ko sa mga buwaka ng ina. Pero kasi yung iba naman na nag-read, may mga nababasa din naman kasi ako na nakulong si Lisa Tanas. I did not say that. Okay? Hindi ko sinabing, excuse me, hindi ko sinabing nakulong siya, na-hold. Iba yung nakulong, iba yung na-jail ka sa word na na-hold for questioning. Yun na nga mga kababayan, kaya ang ginawa nila, ito daw talaga si Martin Romualdez, nag-aalinlangan. Okay? Kaya naman, talagang isinakay nila ang Pangulong Duterte, kinidnap nila doon sa, ito, tignan natin dito, okay? Doon sa eroplano ni, alright. Okay. Doon sa eroplano na sinasakyan, o sinabi nga nila is presidential plane, di ba? Sinabi ni John Vic Remulla. So ngayon, napag-alaman natin nga, yung i-vlog na natin yan, na ang nagmamay-ari niyan ay, ang kanilang mga amigo o amiga. Okay, marami yatang owner siya nang nag-handle niyan, but hindi na lang natin isa-isahin yung mga pangalan, but anyway, connected sa kanila. So ngayon, mga palangga, okay, ito ang eksena ngayon. Bigyan natin to. Okay? Ano pa yung ibinigay sa atin na information? Alright. Kaya sabi mas malakas ang loob niya. Okay? Na sinasabing fake news ka. Sabi ng ating informant, fake news ka kasi may extended immunity siya. Kaya nga sabi ko dun sa kausap ko, sabi ko palang I did not say na nakulong siya. Ang sinabi ko, allegedly na-hold siya. Alright? So ngayon, mga kababayan, okay? Sabi daw ni Tambaloslos, kay Bangag, wag na nating ituloy ito. Kasi hindi natin alam kung ano magiging reaksyon ng taong bayan. Baka dito tayo matatapos o mapapahamak. Alright? At ang sabi nga dito, okay, dito na raw si Lisa Tanas magre-retire sakaling magkaroon ng change of government o maipatumba ang gobyernong Bangag. Basta siya lahat ang nag-orchestrate ng pagdukot kay Pangulong Duterte. Last minute, tumawag daw to si Martin Romualdez at saka si Lisa Tanas, ay si Bangag Jr. kay Lisa Tanas, na wag na nating ituloy ito kasi hindi natin alam yung repercussion nito sa mga tao. Ngayon, dahil sabi nga ng importante natin, malapit din sa kanila, wala naman talaga si Bangag Jr. Walang alam. Kaya sunod-sunuran si Lisa Tanas. Nung sinabi daw ni Lisa Tanas, ay ni Tambaloslos at ni Bangag, wag na nating ituloy ito, nagsisigaw at nagwawala daw si Lisa Tanas na dapat ituloy yan. Dukutin at kidnapin ang Pangulong Duterte o i-extract ang Pangulong Duterte. Okay? Yan ang marching order. Yan ang extraction ni Lisa Tanas. At another thing na binigay sa atin ng informante, yung zero budget, maisingit ko lang kasi kasama sa information, ang nagpa-zero budget talaga sa PhilHealth ay si Marcos Jr. at si Lisa Tanas. Tandem silang dalawa. Kaya nga mga kababayan, hindi nyo ba nakikita? Whether galit kayo sa pagmumukha ko, dahil yung bunganga ko umaabot hanggang Mars, pero isipin nyo ang inyong future. Isipin nyo kung bakit may isang maharlika na ayaw tumigil sa kabila ng 4 na kaso dito civil cases sa Amerika, 1 case dismissed with prejudice,
Tatlo nilalabanan ni Marlica. And now, ang hamon sa akin, ang pananakot sa akin, inciting to sedition, another cyber libel case dyan sa Pilipinas. Sabi ko nga, bring it on. Tanga ka na lang siguro kung bakit ang isang Maharlika ay tinatarget. I'm just an ordinary person like you. It's just so happy na yung bunganga ko kasing laki ng mundo. Kaya naaabot lahat ng mga impormasyon sa buong mundo. Kaya sila gustong ipa-assassinate ako, ipagurgur ako, kasuhan ng patong-patong. At hindi nga po ako natatakot. Kaya huwag kayong matakot na manindigan. Now, alam nyo na ang pinakamamahal nyong PRRD, kayong mga PSG, na nakikita nyo na si Marcos, si Lisa ay sinisigaw-sigawan kayo. May mga namatay na nga na PSG na hindi nila ni-report. Di ba? Kayo dyan, manindigan kayo para sa bayan. Is that inciting? Ang sabi ko lang, manindigan kayo. Mag-speak up kayo, sabihin nyo sa taong bayan because you're there to serve and protect the people and to protect the soberanya na sinasabi ninyo. Ngayon, nakita nyo na kita ninyo, andito ka pala Lisa Tanasa, nandito ka, kung nandito ka sa Amerika, I challenge you. Dito tayo magbabakpakan sa korte. Total, nagpa-picture-picture ka doon sa abogada na nag-represent kay Johnny Depp kasi panindak nila sa akin yun eh. Nasindakin ko to, abogado di, ano ba yan? Campanilla ang tawag dyan sa Pilipinas, di ba? Sindakin ko to. Gusto ko pong sabihin sa inyo, sa kabila ng panggigipit nila sa akin, sinusubukan nila akong gipitin pero lumalaban po ang isang Maharlika. So kaya nga sina-challenge kita, buha ka ng ina mong kidnapper ka. Kung nasa Amerika ka, file a case against me na tinatawag kitang kidnapper at smuggler ka at ang asawa mo ay addictus benedictus. With that, I can present ng mga ebidensya ng pinagnangak-ngak ko dito. Andito ka pala, dito ka mag-retire, tang ina ka. Oh, harap-harapan tayo, kaso sa kaso, di ba? Ang tapang mo dahil ginagastos ng pera ng bayan. Ako anong ginagawa ko? Kahit sa kabila ng sitwasyon, okay? Ng buhay ko dahil di naman ako mayaman sa Amerika. Okay? Nilalabanan ko sila at my own expense. 'Di ba? Ng aking pakikipaglaban dito at my own expense. Na walang pera ng China, walang pera ng Pogo. 'Di ba? Ng Pogo at kung kanino pa. Kaya manindigan kayo, paulit-ulit kong sinasabi, orchestrated ang pagdukot kay Pangulong Duterte. And now, yan sa mga nag-e-echo na mga vloggers. Now, alam nyo na hindi siya nakulong dahil meron siyang extended immunity dahil pinalabas niya yung kanyang pagpunta dito sa Manila International Film Fest ay working visit. So yun pala ang kadahilanan and lawyers can attest that kung ano yung mga batas-batas sa ganyan, extended So, pero posible na siya nga ay na inquest proceeding ang tawag dyan, di ba? Natanong siya, na-interrogate siya. Renato Obra, yes. Ano sabi dito? Yung ibang mga topic, tsaka na lang natin pag-uusapan yan. Ang gusto ko lang namnamin nyo ngayon, ipakita nyo sa mundo, i-share nyo, pumunta kayo dun sa Buljakan, yung pagsayaw-sayaw niya, nakala mo high na high siya. Yan ang kadahilanan, inorkestra ang pagdukot kay Pangulong Duterte, kaya yung buwaka ng inang tore na yan, mananagot kayong mga pulis, lahat kayo, mananagot kayo sa taong bayan sa pag-extract, pandurukot, pang-kidnap ninyo kay Pangulong Duterte. Kaya nga, galit na galit sila kasi nananawagan tayo ng Speak Up Day. Lumabas na kayong lahat. Iparinig nyo, ipakita nyo yung pwersa nyo, ipakita ninyo yung power ninyo na kayo ay para sa Pilipino. We can end the bangag. Si Lisa Tanas, nakita nyo, hindi pa ba enough? Na pinakita ko na sa inyo lahat, kapalit ng buhay ko, ang party nila, lahat ng information na nakukuha ko, binibigay ko sa inyo. Na hindi sakali na kahit fabricated crime, para financially, paralyze nila ako, mga palangga, yan ang ginagawa nila. Yan ang reason. Maria Munoz, thank you so much sa inyong mga pagmamahal. Maria, yes, thank you so much. Gusto ko lang pasalamatan kayo dahil you're always there. Boy Sardinas, thank you so much. Excuse me.
Ubo pa ng lola nyo. Oliver, laban lang ma'am para kay Tatay Diod para sa bayan. Thank you so much. Yan ngayon, fresh na fresh. 60 billion ng PhilHealth, siguradong si Bangag. Kaya nga in-extract nila si Pangulong Duterte dahil ayaw nga nila mag-explika o magpaliwanag dun sa oral arguments na nire-request o na dinesisyonan ng Korte Suprema. Yan yung ngayon ang katotohanan. Alam nyo na, matagal ko nang alam. Matagal ko nang alam na si Liz Satanas ay isang demonyo. Dahil siya ay during the appointments pa lang, ang kanyang requirements sa mga i-appoint niya ay what? Bago ang isa sa tanong, do you think you can deliver? Yun ang pinapatanong niya sa mga kakausap. Tanungin mo yan, do you think you or he or she can deliver? Ibig sabihin, can deliver the money, smuggling money, lahat ng mga illegal na money, pwede magnakaw, mang-bribe, ransom money. Yan yun, mga kababayan. Yan ang katotohanan. Kaya ang people power ba, pag sinabi mong people power inciting to sedition, nasa batas yan, right to assemble. Diba? Mag-assemble ang mga tao at pwede kayong kanta, gawa nyo ng kanta ang Pangulong Duterte, ipakita nyo ang pagmamahal nyo sa bayan, ang pagtaas ng bigas, ang paglaganap ng krimen. Lahat na yan, araw-araw nyong nararanasan. Hindi ko nga yan nararanasan eh. Pero nakikita ko kayo. Nakikita ko sa TikTok, sa Facebook, sa Reels. Nakikita ko yung paghihirap ninyo. Pero bakit ayaw niyong manindigan? Bakit si Maharlika? Dapat nga wala na akong pakialam sa inyo eh. Di ba? Oh. Tignan natin, may bagong pumasok from Puting Ahas. Okay. Oh, coming dito. Ito kaya nga challenge ko to Palangga eh. Sabi ng mga taga-Presidential Communications Press Corps, akala niyo wala akong puting ahas dyan? Hindi pa nagpapakita si Butod sa palasyo. Okay? Oh, kahit daw ang mga taga-PCO na mga Presidential Corps o Press Corps people ay hinahanap siya. Kaya ang challenge ko, sa buwan ka ng ina mo, Liz Satanas, magpakita ka ng signs na buhay ka pa. Buti nga kung wala ng buhay, di ba? Mas maganda yon. Magpakita kayo. Huwag yung pa-posting-posting sa Facebook. Baka pinag-aralan, baka hinanda na nila yan. Kasi, sige, kunyari ha, mga Girl Scout, magpunta kayo dito sa opisina, picture-picture tayo, ganyan-ganyan. Baka nga mamaya, may mga naka-file yan. Okay, post natin sa March 13, March 15, March 16, March 18. Di ba? Pwede nilang gawin yan dahil magaling siya gano'n para kunyari nandiyan siya. Para mapatunayan nyo, kayong mga reporter, i-challenge nyo, nasaan mag-live si Liz Satanas. Hindi yung mga, yung mga video, mga, mga picture-picture lang. Asaan ka, Liz Satanas? Marcos resign, sabi ni Rojan Bautista. Tapos ako pa ngayon ang kakasuhan nila. Kaya nga sabi ko, bring it on. Long overdue na yan, kadyutahan ng mga inayupak na yan. Sabi ni Palangga, okay, thank you so much, Anthony. Excuse me. Asil, thank you so much. Directores, thank you so much for your help. Ngayon, mga kababayan, sabi ni, nasaan si Lisa? Yan, ipa-hashtag nyo. Huwag yung nasaan si Lisa. Nasaan si... Ayan, sabi ni Palangga, diversion, tama yan. Sabi ni Your Daily Wisdom. Sabi niya, naku, ang dami Palangga. Thank you so much. Hindi ko maisa-isa yung inyong mga, ang inyong, ano sabi ni Palangga? Ito, basahin natin. Arlene, standing for the truth is never easy, but it's always worth it. Your courage and integrity is not wasted. No matter the resistance, know that you are not alone. As a way of shining through. Stay strong and keep it going. Thank you Palangga. Michael, thank you so much. So ngayon, mga kababayan, okay, yan ang challenge natin sa kanila. Nasaan si Butod? Ayan yung mga hashtag dapat. Teka lang, dami, hindi ko maano. Patalsikin si Marcos. Teka, nasaan? Teka lang, sorry. Ang gaba, dili good magsaba. Okay. Tangan ang dami Sorry Palangga Hindi ko na isa-isa yung ano. Teka, tagalin ko lang to. Ayan. Alright. So, okay, para makita ko kayo. Yan ang challenge natin. Mag-hashtag kasi nasaan si Liz Satanas? Nasaan si Butod? Nasaan si Lisa? Lahat, basta nasaan. Yan ay natin ngayon, magpakita ka.
'Di ba? Kasi napag-alaman ngayon ng ating putingas na this is not allegedly anymore. Kasi I accused her na siya talaga ang promotor ng kidnapping doon sa 2 bata. Ang tagal na, 2010-23 pa natin, in-expose yan. Kaya ngayon, takot na takot sa inyo na magrevolusyon kayo. O di ba? Takot na takot, sinecure na ang pera, nandito na sa Amerika at mag-party-party na lang siya o magpulbo-pulburon. Ano gagawin nyo ngayon? Mga pulis na kinokontrol kayo para mag-express ng inyong mga opinion, ng inyong mga damdamin, like, share, comment, pinagbabawalan kayo? Mag-speak up kayo, tapos ang isa sa sinasabi ng NBI, yung fake news daw na sinasabi ko na may mga nagre-resign, yung PNP, na may mga nagre-resign na mga pulis, buha ka ng ang dami nang nagre-resign andyan sa mga posting natin. Ni mga pulis, men in uniform, even AFP, na ayaw na nilang magpulis dahil sa sitwasyon ng bangag. At yan ay paninindigan. At yan ay what? Yan ay prinsipyo. Kaya nga sabi ko, kung ako isang pulis, kung ako ay sundalo, di bali nang dildil ako ng asin. Wag lang ako sumunod dito at wag lang ako manilbihan sa isang bangag na presidente. At actually hindi kayo nanilbihan kay bangag eh. Kay Lisa Tanas, na isang kidnapper, smuggler, lahat na. Takot siya ngayon, imagine niyo pag nagkaroon ng revolusyon, kayo dyan kawawa. Peaceful revolution, it's okay. You have to be always in the peaceful side. Kasi ayaw natin masaktan ng ating mga palangga. Alam ko, ako, na ang gusto ng pagbabago at matanggal ang mga bangag dahil sa kanilang ginagawa, peaceful yan ng mga tao. Pero dahil nagsabwata na, si Lisa Tanas, si Bangag, ang mga NPA, mga makakaliwang grupo, nandyan na sa loob ng Congress, ang gagawag ng gulo sila para isisi sa inyong mga mamamayan. But you have to be vigilant. Kayong mga pulis na mga umalis na, mga AFP na umalis na nakikita ko sa mga post, manindigan kayo, magpahayag kayo sa inyong mga Facebook page, sumama kayo diyan sa inyong mga party, mga pagtitipon. Hindi po yan inciting to sedition. Okay? Gusto nyo lang iparinig ang inyong boses, gusto nyo lang iparinig ang inyong grievances, ang inyong hinaing, na ayaw nyo na sa presidenteng bangag. Ayan, binigay na natin sa inyo ang impormasyon galing sa ating informante na andito si Lisa Tanas. Sige, I challenge now, kasi nakikinig yan umaga dyan eh. Kayo dyan, mga lokring sa PCO. Ilabas nyo ngayong araw si Lisa Tanas para mapatunayan nyo sa taong bayan, pag inilabas nyo siya, hindi good. Public interest. Public issue yan. Di okay kung nandiyan siya, okay? At nakatapos na siya doon sa proceeding or what? Ipakita nyo na buhay siya. Ipakita nyo na nandiyan siya sa loob ng Malacanang together with, pangalan yan, ng mga press corps, mga press people. Huwag lang yung siya lang mag-isa. At nadodoon lang yung piling-pili niya na mga tao na kunyari may tanong-tanong sa kanya. Kasi ang live na dadaya yan. Pwede yan i-preview, alam nyo yan. So kailangan natin ng live at live audience also. Na si Lisa Tanas ay nasa Amerika at kung siya ba ay buhay pa o nalugmok na rin sa pulburon. Kasi nga, yung pinakita kong video sa inyo kanina, na siya ay nagpa-party-party, I'm not sure kung before the death ng kanilang kasama sa entourage or after the death. So, assuming na ito ay after the death. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.